Welcome back sa Lorna Ilocana Channel. Hello mga sis, mga ading, mga manong, mga manang. Magandang araw sa ating lahat. Sana ay nasa mabuti tayong kalagayan, lalong-lalo na ang ating kalusugan. In today's video, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga gamit ko sa aking katawan, kung ano yung sinusuot ko during winter. Kasi dito sa Finland, magwi-winter na. Ngayon, sa oras na ito ay medyo mainit pa. Sabi niya dito is +1. So medyo malamig na yon. Ang ginagamit ko na ay mga pang-winter na. So kung sino man ang mga nagbabalak na pupunta sa mga malalamig na lugar na kung saan ay magne-negative, or kung sino man ang nagbabalak na pupunta dito sa Finland, ito ang mga dadalhin nyo, lalong-lalo na sa winter. So, ang unang-una ay sapatos. Ito yung una kong sapatos na binigay ito ng aking kapatid na si Ate Evelyn. So, ito siya, ganitong klase. Medyo madumi siya kasi hindi ko pa nalalabhan. Meron siyang ganito. Ang mga ano naman dito ay mga pang-winter, hindi ganun kadalas na nilalabhan, pero pagkatapos ng winter pwede mong labhan. So ganito siya sa loob, ganyan. Yan. Medyo ma-warm ito, pero sa akin hindi pa rin ito sapat kung kahit may mga ganito. Dapat windproof siya, katulad nitong aking bagong nabili. Few days ago, nag-decide akong bumili ng bagong sapatos kasi pagka nagpe-playground sa labas yung anak ko, kailangan naming magstay sa labas ng mga 2 to 3 hours. So, bumili ako nitong sapatos na ito. Ganito siya sa loob. Yan. Tapos, ganyan siya sa labas. Actually, nabili ko ito sa mga pambatang section kasi XS yung size ko at saka 36. So, mas maraming choices sa mga pambata sa size ko. Ang brand nito ay Halti. Naka-sale sila kaya nakuha ko siya ng 40% off. Dry Max siya. So, dito, sabi niya, waterproof, windproof, breathable, and tested. So, kapag kukuha kayo ng sapatos, yun ang titignan ninyo. Dapat waterproof, windproof. Para hindi kayo madaling lamigin pag lalabas kayo. Lalong-lalo na kung winter or medyo nasa -4, mga ganun, -5. Dito sa Southern Finland, medyo mas mababa o mas mataas ang temperature. Minsan umaabot lang siya ng bihira na yung -15, ganon. So, ito ang pipiliin nyo sa sapatos. And then, sa gloves naman, ang isa kong ginagamit, kapag hindi masyadong malamig, mga nasa positive 1 to 5, ito ang gamit ko. Ano siya ha? Hindi siya pure na leather. Synthetic siya. May ganyan sa loob. Yan. Tapos, kung depende sa size ninyo, kukuha kayo ng ganito kung medyo positive. Kasi ako lamigin. So, kailangan ko ng mas makapal. And then, meron din ganitong style. Yan. Actually, ito handmade yata itong mga to sa Finland. Ganyan. May ganyan siya sa loob. Ito ay kapag positive 1 hanggang 4 ang temperature, ito ang ginagamit ko. Yan. Ganyan siya. Yan. Tapos, kapag negative naman na, yung iba mas makapal pa yung gamit, merong isang ganun lang. Wala siyang mga fingers dito, pero isang ganun lang siya. Makapal din siya. Ganito. Piliin nyo rin yung windproof, waterproof. Kasi kapag waterproof na siya, automatic na
i-windproof na rin siya. Ayan, ganyan. Ganito ang gagamitin kapag ka nasa labas, lalo na kapag ka, medyo magtatagal sa labas. Pero kapag ka hindi ka naman nagtatagal sa labas, pwede na rin itong mga to. Kasi kailangan ko lang ito, yun nga, dahil meron akong anak na kailangan bantayan ko sa labas 2 or 3 hours na nasa labas, kailangan ko ng mas makakapal na gamit. Ayan, ganyan siya sa loob. Ayan, tapos ganyan siya sa labas. Dapat windproof. And then, ang susunod ay yung scarf. Ang una kong gamit dito ay ganito. Bigay ito ng aking boss noon. Nag-summer job ako. Ito ay wool. So, ganito lang siya. Yan, mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano gagamitin ito. Yan, ganyan lang siya. Depende. Merong mga style kung paano ilagay. And then, kapag negative naman na ang weather, ito makapal. As in. Kasi, napakahalaga na ma-cover itong leeg mo. Kasi kahit nasa loob ng bahay or nasa loob ng office or nasaan ka man sa indoor, kapag tinanggal mo yung jacket mo, usually naggamit ka pa rin ng scarf kasi parang ano rin ito, protection sa buong katawan mo kapag ka nasa leeg mo siya. And then, sa ulo naman, kapag ka hindi masyadong malamig, ano lang dito sa tainga, pang-cover lang sa tainga, ganito siya. Sa Pilipinas, ginagamit na headband. Pero dito, pang-cover sa tainga. Kasi pagka malamig, ang unang lumalamig dito sa ulo natin ay ang tainga. Kasi nakaganyan siya. Hindi, madali siyang lumamig. Kaya kailangan meron kang ganito. Pwede siya isusuot mo lang ito, tapos para kang mamasang. Hindi naman. Basta, ipapakita ko mamaya. Para siyang albularyo. Pero, dito, napakahalaga ito. Iba't ibang size, pwedeng ganito lang din ang kakapal or kalaki. Ka-wide niya. Merong makapal. Mas makapal katulad nito. Ayan. Mayroon ding iba't ibang color, iba't ibang design. So, sa inyo na lang kung saan ang pipiliin ninyo. Meron ding ganito. Yan, pipo sa finish niya. Meron siyang ganito sa loob kasi pang-cover din ito sa tainga. Ganyan. Ganyan siya. Para malambot sa tainga ito kasi may mga sombrerong ganito na makati sa tainga, so hindi ka comfortable. Ito rin pag winter, mas maganda ito pag winter kasi meron siyang ganito, so mapoprotektahan talaga yung ulo mo at saka yung tainga mo, so mahirap siyang lamigin. Ayan, ganyan, kailangan talaga cover yung tainga mo para protected siya. Jacket naman tayo ngayon. Ang unang-una kong gamit ay ito. Hanggang lang siya, hanggang sa dito lang siya. Dito. Ito, hindi ito waterproof, hindi rin siya windproof. Yan. Kaya kapag hindi umuulan, pwede itong gamitin or hindi masyadong makapal ang snow. Talagang nilalamig ako dati. Kahit na may suot na ako dito sa loob ay na makapal, talagang lamig na lamig pa rin ako. So, ganito siya. Pero papakita ko na lang sa inyo mamaya ang pagsuot sa mga ito. Kung ilang layer yung nilalagay ko. Yan. Ganito siya sa leeg para warm pa rin yung leeg mo. Wala itong cover sa ulo kasi nga ito yung napili ko noon. Yan. Pinipili ko yung merong konting shape yung katawan kasi kapag winter, karamihan yung mga damit dito puro mga straight na kasi mas maganda, mas kapag malamig na, wala nang fashion ganon. Pero at least gusto ko pa rin yung parang may shape yung katawan.
And then, recently, ito yung aking nabili. So, meron siyang ganito sa ulo, cover sa ulo. Tapos, ito ay, sabi niya dito, waterproof. Meron din siyang mga reflective para kahit gabi, kahit madilim, nakikita ka pa rin ng mga sasakyan kapag tumatawid ka. Meron siyang adjustable waist. Yan, adjustable waist siya. Actually, nandito sa loob yung kanyang, ayan, i-adjust mo lang siya sa waist niya. Tapos, pocket fleece lining. Meron siyang mga fleece lining daw. Ayan, yung mga ganito niya. May tahi-tahi siya na ganyan. Para hindi yung mga fleece sa loob, hindi pupunta lang sa baba. Tapos, 3-in-1 compatible. So, ang maganda dito, windproof siya at saka waterproof. So, kahit mahangin, hindi ka masyadong lalamigin. Kahit anong brand, kung maganda naman yung quality, yung iba kung yung pupunta sa mga second-hand shop, at mas mura doon. Maganda, piliin nyo ang mga magagandang quality. Tapos, sa bahay naman, during winter, kailangan mo yung ganito. Para kapag nasa loob ka ng bahay or gusto mong lumabas na magsuot ng ganito, kasi sobrang lamig, pwede mong isuot sa loob, pwede rin sa kapag may sapatos ka. So, ganyan. Itaas ko yung pako. Ganyan siya. Yan. Pwede mong suotan ng sapatos. Kaya, yung mga sapatos dito, kukunin mo yung mas malaki sa size mo. Pero itong sapatos ko na kasi ito, sa size ko pa din kasi medyo maluwag siya. Yan, ganyan siya. Ayan. Sobrang ano na yan, sobrang warm na kapag meron kang sapatos na windproof, tapos meron ka pang ganito. Ito yung mga importante kapag winter. Meron pa ako palang isang ipapakita sa inyo, nakalimutan kong i-prepare. Ito yung unang suot ko pagka winter to ha. Tapos kapag lamigin pa rin ako sa loob ng bahay, pwede akong magsuot ng mas makapal. Ganito. Yan. Marami ito sa H&M at sa mga iba pang, ewan ko sa Pilipinas kasi wala tayong winter doon. Pero pagdating mo dito sa Finland or sa mga malalamig na lugar, ganito ang pipiliin mo na damit. Makapal siya. Ayan. Pagka lalabas ka, meron ka ng ganito, isusuot mo pa ito para mas lalo kang hindi lamigin sa labas. Yan, diba? Bigla akong tumaba. Kaya hindi mo halata kung mataba ako. Kapag ka nasa labas tayo. O payat ako, I mean. Ayan. Ganyan siya. Ang warm na siya, medyo pinagpapawisan na ako pagkasuot mo to sa loob ng bahay. Pero kapag negative ng panahon, malamig na yung kahit sa loob ng bahay. So, kailangan mo magsuot ng ganito. And then, meron pang ito ay ano naman, wool siya. Medyo marami namang wool or half. Meron siyang mga mix na wool na sa mga shops. Pwede mong kunin yun. Ganito siya. Napaka-warm nito. Kailangan laging may ganito sa leeg. Laging cover yung leeg mo. Para kahit wala kang scarf sa loob ka ng bahay or sa loob ng establishment, ay hindi ka ganon madaling lamigin. So, ganito ito. Hindi ko na isusuot kasi sobrang init nito pag sinuot ko na. Yan. Ito ay wool. Ito ang ating mga gamit pagka winter dito sa Finland. Yung iba, kung doon sa north, mas makapal pa yung mga gamit nila, yung mga sapatos nila hanggang tuhod para hindi masyadong malamig. Meron ding mga medyas na ganito din na
maisusuot hanggang isuot nila doon sa hanggang dito lang siya or hanggang dito sa legs. Mataas yun. Hindi siya medyas ha. Parang pang ano lang, pang cover lang dito sa legs para hindi masyadong lamigin. Then, susuot pa rin nila ganito and then medyas, tapos yung sapatos. So, ito yung mga dapat na dalhin dito sa Finland kapag ka winter. O ngayon ay pupunta naman tayo doon sa ano namin, Etainen or doon sa labasan. Doon ako magbibihes, doon ako magbi-video kung ano yung mga sinusuot ko pagka lalabas na. Meron pa pala akong nakalimutan kanina na kailangan din meron kayo ay itong waterproof, windproof din na pants para kapag sobrang lamig. Speaking of pants, itong suot ko ngayon ay ganito na siya, may fleece na rin siya sa loob. Yan, ito ay hindi siya windproof, kaya kapag pupunta ako sa labas ay malamig pa rin siya. Kaya kailangan ng windproof na pants. Meron iba't ibang klase pa rin ng windproof, waterproof na pants. Merong mas makapal dito. Ito ay pwede sa autumn, pwede rin sa winter. Kapag ka nakasuot ka ng makapal na pants. So ito rin pala ay isang kailangan na bibilhin ninyo. Ngayon ay magbibihis ako ng kunwari ay papunta na ako sa labas. So ito, unang layer, second layer, and then yung jacket. Maganda rin na kung bibili kayo yung mas malaki sa size nyo ang kukunin ninyo para kapag nagsuot kayo ng makapal dito sa loob ay kasya pa rin yung jacket ninyo. Kasi minsan ay kapag makapal na yung nandun sa loob, mahirap nang isara sa labas. Medyo nainitan na ako. Kasi di pa ganun ka. Tapos, di pa ganun kalamig. Ito yung Etainen pala dito. Na nandito lahat yung shoes, nandito lahat yung mga jacket para pagpasok, ilagay dito, iwan ng sapatos dito, iwan ng mga jacket dito, papasok sa bahay. Ganon din pagkalalabas, bago lumabas, mayroong mga ano dito, yan. Ng pipo o yung ganito na cover ng head, pwede rin ito. Meron ka naman na ito. So, hindi ko na kailangan itong pipo. Ito, mamaya, magsusot muna ako ng sapatos. Tadaan! Suot ko pa yung sa ang init. Okay na. Ito siya. Yan. Ready na. Lumabas. So, eto mga sis, mga ading, mga manang ang sinusuot pag winter dito sa Finland. At kung ano yung dapat na bibilhin nyo pagdating nyo dito or pwede nyo rin bilhin dyan sa Pilipinas or saan man kayo galing. So sana ay nabigyan ko kayo ng konting idea kung ano yung mga dadalhin or ano yung mga bibilhin. Pero meron pang ibang style. Pagdating nyo dito, pwede kayong pipili kung ano yung style na gusto nyo. Merong mas mahaba hanggang dito sa paa. Merong, kung makipakita nyo naman yung medyo sexy ng katawan, ay medyo may mga jacket na hanggang dito lang din. So, depende na sa inyo. Pero mas prefer ko ang ganito para naman comfortable ako doon sa labas na hindi ako mamamatay sa lamig, di ba? So, salamat. Hanggang sa muli. Don't forget to like, share, and subscribe sa ating channel, Lorna Ilocana Channel. Bye-bye!
I begin to